Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong December pera and career. Sa mga Taurus, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Lover's card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the Emperor card. Beautiful. In the area of what you need, you have the Strength card. Yes. In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Swords. Interesting. In the area of your near future, meron po kayong the Six of Cups. In the area of your challenge for the month, you have the Death card. Wow. In the area of your fortune, meron po kayong Page of Pentacles. In the area of your divine messages, meron po kayong the Hierophant. At ang outcome niyo po for the week Taurus, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Taurus, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung only way to support me. Every time po na meron tayong libreng reading for Taurus dito sa ating channel. So thank you po for that skipping the ads. So, at the background of your reading, you have the Three of Cups. Ooh, time na daw to, Taurus, to celebrate. Kasi nakita ko, you will harvest good result tukol sa mga bagay na pinagsusumikapan mo this time. Okay? Malapit ka ng magtagumpay. Malapit ka ng magkaroon ng celebratory event tungkol dyan. So, panahon to para gather the people around you, yung mga talagang taong makakatulong sa'yo, yung mga taong magbibigay sa'yo ng moral support, at talaga namang pinagkakatiwalaan ka sa ginagawa mo. So have fun, relax. This gonna be a great month pagdating sa pera and career. Some of you nakita ko will celebrate because na-promote, tumaas ang sweldo, may reward, may incentive, malaki ang kita this month, no? Kaya meron kang reason to celebrate. Okay? I-clarify natin to with the card of the month pagdating po sa inyong pera and career. Peace. Wow. Find inner peace in moments of stillness. Yes, sabi dito, ano man ang mangyari, maliit man na tagumpay o malaki, dapat daw i-celebrate mo yan. Kasi, doon manganganak ang kapayapaan sa puso mo. Kapag puro ka reklamo, puro ka lagi ka nakakakita ng mga dapat ikainis, or pag hindi ka masaya sa ginagawa mo, walang kapayapaan. So, learn to celebrate what you have, celebrate what will come, because yun ang magdudulot ng talagang labis na kapayapaan para sa'yo. Okay? Napakaganda nito, Taurus. So, at the center, meron po kayong the Lover's card in your core energy this whole month pagdating sa pera and career. Sabi na yung Spirit Guides, Taurus, this month, maging mas committed ka pa sa ginagawa mo. Ipakita mo na talaga namang pinapanindigan mo yung bagay na yan at minamahal mo yan, no? It's all about love, passion, decision, at saka choices. Example, may choice kang career move, may choice kang sideline na gusto mong gawin, or meron kang papanindigan pagdating sa trabaho mo. So sabi dito, kapitan mo yan. Learn to really put your whole heart, effort, attention para dito. Kasi nga, celebration ang bunga nito. Halimbawa, meron kang task this December pagdating sa trabaho. Halimbawa, kailangan makabenta ng 6 na unit sa isang negosyo at trabaho mo. For example lang naman to, ha. So, you need to put your whole attention dyan. Talagang mag-effort tayo ng malaki para sureball ang celebration at tagumpay. Okay? Your commitment is required this time. Samahan mo to ng love, passion, enjoyment. Hindi mo mararamdaman yung bigat. Okay? I-clarify natin yan. The Lover's card, pa-clarified Holy Spirit, Spirit Guides. Siya nga pala, Taurus, since ito po ay December pera and career, ilapag mo na sa baba ang mga wish mo for your kaperahan at iyong trabaho.
Example, I manifest na yung job kong ganito ay matupad na. I manifest yung dream kong money na ganito ay dumating na. So, i-comment mo yan sa baba. It will come true. Lover's card. The Queen of Pentacles. Yes. Kaching, kaching, kaching. Sabi na yung Spirit Guides Taurus, kung saan ka talaga kumikita ng pera this month, mag-focus ka dyan. Give your full commitment because talaga namang ang balik nito, pera, pera, pera. Lalaki, lalago, mag-multiply, stable. Okay? Sabi na yung Spirit Guides, kung pagod ka, kung marami kang pinoproblema, kung aligagang-aligaga ka sa trabaho na yan, eh kung diyan ka naman kumikita na ng malaki, di ba? So, kailangan mo daw i-rewire ang isip mo na, okay, ito ang trabaho ko, dito ako kumikita, kahit nakakapagod, kahit stressful, kahit na minsan wala akong tulog, kailangan yan, mahalin mo yan. Kailangan yan ipakita mo sa trabahong yan na priority mo siya at hindi mo siya papabayaan para dumating na yung tagumpay, para patuloy na lumago yung bunga na yan para sa'yo. Okay? You need to think about that this time. Okay, Taurus? Napaka-importante niyan. In the area of what you need to focus on, the Emperor card. You need to focus on your bravery, katapangan, na patuloy na lumaban, patuloy na umaksyon, at maging, I don't know why, narinig ko maging risk taker ka naman this time. Maybe because nasanay ka sa isang bagay na, okay na ako dito, relax na ako dito. Pero wala ka bang dream na i-level up ang performance mo? Wala ka bang dream na tumaas ang kita, tumaas ang ganyan, tumaas ang ganito? Para ito'y tumaas, para ito'y lumago, para ito ay mangyari sa buhay mo, you need to be brave. Example, sa negosyo mo, napansin mo stable naman ang kita, may tao naman, pero gusto mong spice up pa, gusto mong i-level up pa yung kita. So, gagawa ka ng mga diskarte or gagawa ka ng mga pakulo sa negosyo mo para dumami yung kita, dumami yung customer. So, tapangan mo ang sarili mo to execute that plan. No? Ganon din pagdating sa yung trabaho. Panahon na to para maging active ka naman at ipakita mo yung husay mo, galing mo. Kapag binigyan ka ng task, kapag binigyan ka ng assignment, push, go, laban. Huwag umatras, huwag mo sabihin kay boss na, ay sa iba nyo lang po ibigay boss kasi hindi ko po kaya. No, take on that challenge, take on that adventure. Maaring ito na yung chance mo para ma-harvest mo na yung good outcome na matagal mo nang gusto para sa'yo. Okay? I-clarify natin yan. The Emperor cards being clarified by... Siya nga pala, tumilapon, 8 of Wands, yes. Push, focus daw tayo. Nakita ko na huwag na papetiks-petiks, no, Taurus? Kapag dumating, grab it. Kapag nandyan yung challenge, do it. Pag binigyan ka ng task or oportunidad, take on it, no? Hindi tayo dapat ano yung tawag doon? Hindi tayo dapat magpatumpik-tumpik pa. And indikasyon kasi to, Taurus, ng 8 of Wands, good news. May darating sa yung good results or good development, basta dumiretso ka lang doon at nakafocus ka doon. No? Hindi ito ang time para ma-distract ka sa maraming bagay. Halimbawa, may trabaho ka, tapos kailangan talaga mag-focus dyan, biglang yayain ka ng kapitbahay mo, ng best friend mo na kumain sa ganito, magbakasyon sa ganyan, baka malingat ka dito. So, focus, focus, focus. Magkaroon ka ng disiplina. No? Disiplina to have a consistent effort, consistent performance so that it will be fruitful para sa'yo. Okay? Napaka-importante nito. So, Taurus, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. I wanna know kung hanggang saan po nakakarating ang ating mga Taurus reading this time. In the area of what you need, meron po kayong the Strength card. Si Strength card, sabi dito na ng iyong spirit guides, relax ka lang. Kaya mo yan. Huwag mong masyadong katakutan, huwag mong masyadong pangambahan, kumbaga. You have peace, no? Kalamayin mo yung puso mo, magkaroon ka ng payapang puso. Tingnan mo si Strength card. Tingnan mo yung kanyang imahe. Hinahawakan niya sa bibig yung lion. Eh di ba lion yan? Violente yan. Talaga namang masaktan ka dyan. Pero siya hindi. Napaka-gentle lang ng hawak niya sa lion. At tingnan mo naman yung lion na papaamo niya. Ano ang lesson nito para sa'yo?
na hindi mo kailangang atakihin yung problema, yung issue, yung task, yung assignment mo o trabaho mo ng mahirap na paraan. Daanin mo lang sa maayos to. Just relax. Do it nicely, do it gently. At makikita mo na magiging maayos din yung outcome. Example, may trabaho ka, binigyan ka ng 4 na magkakaibang task. Ikaw naman na-frustrate ka kaagad, gulong-gulo ka, litong-lito ka, frantic ka, no? Aligagang-aligaga ka. Bakit? Bakit? Walang magagawa yung aligaga, yung frustration, yung galit, yung bigla-bigla kang sasabog, bigla-bigla mo mamadaliin. Wala magagawa yan. You need to relax and handle every issue with gentleness, care, love, affection. Talagang huminga ka. Kasi kayang-kaya mo daw yan mapanghawakan. Okay? Payo sa yan ng spirit guides mo, kayang-kaya mo yan. I-clarify natin siya. Strength card, sabi rin dito, dapat daw ikaw ang unang cheerleader ng buhay mo. No? Hindi mo kailangang bugbugin ang sarili mo sa mga negative self-talk. Just relax. Enjoy it. Everything will be fine. Okay? Ganon din pagdating sa negosyo. Nahihirapan ka na nga, pinapahirapan mo pa sarili mo. So, be gentle to yourself. Be kind to yourself. Especially yung mga sinasabi mo sa isip mo. Okay? Strength cards being clarified by the Fool card. Yes. Ngayon, sabi na yung spirit guides, before you make a risk, before you sumugal sa isang bagay or to jump into take a leap of faith, no? Sabi rito na yung spirit guides, relax lang, dahan-dahan lang. Huwag mo daw biglain ang sarili mo. Sabi rito, mas magandang dahan-dahan, gradual, the better, para makita mo yung mga maliliit na detalye na maaaring hindi mo makita kapag bigla kang tumalon, bigla kang nag-try ng bago. Mas maganda ng sigurado, no? Mas maganda ng bawat tapak iniisip mo kung may bomba ba dyan o wala, di ba? So, be gentle, be discreet, and also maging kalkulado, kumbaga, ang bawat hakbang. Okay, Taurus? So, have the strength, have the courage. Yes, tumapang ka. Yes, maging matatag ka na gawin yung mga bagong bagay. Mag-risk ka naman, sumubok ka ng bago. Pero at the same time, dahan-dahan lang. Okay? Good for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the 9 of Swords. Marami kang mga overthinking. Marami kang mga overanalyzing. Kahit na minsan, napakasimple lang. Nayakapin mo lang, maging committed ka lang dyan. Gawin mo lang yung makakaya mo with a lover's card. Pero ikaw parang sinasobrahan mo yung gawa mo eh. Parang kaya naman, okay naman, relax naman, pero parang lahi ka naghahanap ng, ay naku baka masira, ay naku baka malugi, ay naku baka mawala sa ayos, ay naku baka mamaya kung anong problema ang mag-arise. Pinapangunahan mo ang sitwasyon, Taurus. Alam ko marami kang obligasyon and maybe maraming pressure sa paligid mo to do good, to do better, to succeed, no? Especially kung breadwinner ka or ikaw yung sole provider, talaga namang umaapaw ang pressure sa'yo na ma-provide yung mga pangangailangan. Pero kapag binibigyan mo ang sarili mo ng maraming stress, maraming pressure, baka mawalan ka ng power na i-handle tong commitment mo dito sa bagay na ito. Baka trabaho to, negosyo, career path, anything. So your spirit guides are advising you, Taurus, na panghawakan mo naman, kontrolin mo naman ang iyong emosyon. Kontrolin mo ang iyong stress, ang iyong mga alalahanin. Meron ka daw pinoproblema kasi na hindi naman mangyayari. Meron kang ina-anticipate na nega na hindi naman matutupad. Nasa isip lang yan. So ngayon, payo sa'yo na yung spirit guides, go out. Okay? Have fun. Enjoy your life. Pumunta ka sa mga friends mo. Kung may mag-iya sa'yo sa party, especially this December, no? Maraming gatherings, events. Pumunta ka doon para makapag-relax ka. Okay? So that yung commitment mo on your kaching-kaching ay hindi maapektuhan at hindi lumaylay ang iyong performance. Okay? Napakagandang payo niyan, pakinggan mo. The 9 of Swords being clarified by the 2 of Wands. Yes. Ngayon, sabi na yung spirit guides, para hindi ka na problema ng ganyan, para hindi ka na stress ng ganyan, kailangan mo daw pagplanuhan lahat ng bagay ng maayos. Okay? Halimbawa,
Meron kang balak pag-commitan na ganito, negosyo mo, example, alam mong diyan kakikita, kaya binibigay mo lahat ng commitment mo diyan, di ba? Every day, every morning, papasok ka dito, aasikasuhin mo siya maghapon, hands-on ka diyan, di ba? Para lang may make sure yung kita ay dire-diretso. Sabi dito, para lahat ng alalahanin mo ay malusaw, lahat ng problema mo ay malusaw, pagplanuhan mo kasi ng maayos. Maupo ka muna, i-evaluate mo. Bakit ba ako na problema dito? Bakit ba ako stress na stress dito? Upuan natin. Pag-isipan natin, bakit nga ba? Tapos, ano yung mga hakbang na pwede mong gawin na malinaw para malusaw na ito? Para mawala na yung mga problema mo. Example, iniisip mo, hay nako, baka yung supplier, baka matagal dumating, baka yung event na gusto namin buuin sa grupo, baka masira yung catering, magalit si boss. Iniisip mo agad yung nega, wala pa naman. Pero para mawala yung nega na yan, pagplanuhan natin. Sabi mo, okay, I need to make sure na yung catering okay. I need to make sure na yung supplier ay okay. Pag na-plansya mo yan at crystal clear sa'yo lahat ng aspeto, walang way para mamroblema ka ng ganyan. Okay? Napakaganda nito for you. In the area of your near future, meron po kayong the Six of Cups. So talaga namang asahan mo, after watching this video, Taurus, for the next 6 days, 6 weeks, or 6 months, tapos na yung problema mo dito. Makakalagpas ka na sa bigat ng problemang ito. Kasi po, the Six of Cups ay triumph over obstacle. So talagang moving past ka na from what happened in the past. Panatag na, may security na, relax na. So kung dumadaan ka ngayon, Taurus, sa mga problema, issue, makakaasa ka na pabitaw ka na dyan. Pa-move on ka na, makakahinga ka na ng maluwag. So congrats po, i-claim mo to sa baba. I-claim mo to. I claim malalagpasan ko rin ng problema ko sa pera and career. I claim makakahinga na ako ng maluwag. Bibigyan ako ni God ng regalo, ni universe ng regalo to let go of this pain, and I'm now having this security. I-claim mo yan, claim, it will be yours. Clarify natin siya. The Six of Cups being clarified by, Six of Cups, pa-clarify naman, Taurus. Six of Cups. The Hermit card. Yes, now the answers will be revealed. Okay? Alam ko marami kang questions, marami kang takot, pangamba, pero yung mga takot na yan, masasagot yan soon. Sabi mo, ay, bakit ba ako na problema doon? Kaya ko naman pala. Ay, bakit ba ako nagpakahirap doon? Ang dali-dali lang pala. So, yung mga dinadanas mo today, Taurus, na mga questions, alinlangan, pangamba, mga hindi mo maintindihan ng mga bagay-bagay, don't worry, because soon you will realize the truth. And those truth magbibigay sa'yo ng kapanatagan na parang, okay, move on na pala tayo kasi okay na pala. Example, dumadanas ka ngayon ng hirap sa work, sa trabaho, soon it will all make sense. At magiging payapa ka na ulit. Parang, okay, sige, naintindihan ko na. Parang ganyan, okay? So, good for you. So, hindi mo na kailangan problema pa at matakot pa kasi darating sa'yo ang mga sagot na talaga namang peace of mind ang dulot. Okay? In your challenge, meron po kayong inner cosmos. Sabi dito, kung ano man daw yung mga bagay na nire-wrestle mo sa puso mo, mga takot, duda, mga trauma, painful experiences, kailangan mo daw kaharapin na yan at huwag nang iwasan pa para once and for all makabitaw ka na dyan. Okay? Napaka-importante niyan. You also have lack of awareness, missed chances, and unseen risks. Seek facts and stay open-minded, insight, and opportunity. Yes, meron ka daw mga bagay na napapalagpas sa buhay mo. Especially yung mga pagkakataon, mga oportunidad na parang minsan kasi natatakot ka. Especially here, may bagong papasok na opportunity. Pwede kang mag-risk, pwede kang tumulay, pwede mo tong sugalan. Pero baka matakot ka daw, baka hindian mo, baka takbuhan mo kasi sabi mo, ay hindi pa ako ready, ay nakakatakot. Pero kailangan mo daw talaga magpakatatag at kayanin mo yung strength and courage to fight and take a moment, take this opportunity kumbaga. So, you need to be really aware sa buhay mo na lumalago ba ako? May nangyayari ba? Am I doing the right thing? Or hinahayaan ko lang lumipas ang mga pagkakataon sa buhay ko? You need to answer that to yourself, Taurus. Okay?
In your challenge, meron po kayong death card. Huwag mo tong katakutan. This is beautiful. Okay? Death card, sinasabi na yung spirit guides na kailangan mo daw mag-transform, Taurus. Kasi parang meron kang pinipigilan na matapos. Meron kang pinipigilan na mangyari. Kasi sabi mo, ay naku, hindi pa ako ready. Ay naku, hindi pa ako ready for the change. Hindi pa ako ready na magbago ang schedule ko. Hindi pa ako ready na magbago yung routine ko. Meron kang pinipigilan na magbago. And your spirit guides are telling you, let it end. Let it change. Let it transform. Para makita mo kung ano yung magandang dulot niyan para sa'yo. Okay? So, wag mo na daw harangan. Wag mo na daw pigilan. Wag mo na daw katakutan. Face it. Embrace it. Because you will see, sabi ko nga sa inyo, makikita mo rin soon yung dahilan na parang, buti pala hinayaan ko lang magbago to. Buti pala hinarap ko yung truth. Buti pala nag-transform ako, hinayaan kong mag-mold into something beautiful yung isang bagay kasi gets na gets ko na kung bakit. Importante ito para sa'yo. Okay? So, do it. The death cards being clarified by the Ten of Pentacles. Especially daw para sa mga bagay na long term. Example, kailangan ng baguhin yung negosyo kasi for the past 2 years, medyo humina ang kita. Halimbawa, so ano yung mga changes na pwede kong i-apply sa negosyo ko para bumalik yung dating sigla at maging long term pa ito para sa akin. Para pumasok pa ulit yung kita. Parang ganyan. O kaya sa trabaho, nakita mo na parang kailangan ng patulin to, kailangan ng baguhin to, kailangan na mag-end yung mali para mapangalagaan mo pa siya ng long term, maging stable pa siya. Parang ganyan. For example, meron kayong property sa pamilya ninyo na teka, dagdag alalahanin lang to, dapat ibenta na. Para mga ganyan. So, you need to end the discussion about a certain mana, about a certain property na kailangan ng tapusin yung dispute para lahat kayo makapag-move forward na at maasikaso nyo talaga yung long term na bagay-bagay. Okay? Nakita ko rito, family should talk about this. Okay? Kung gusto nyo talagang magkaroon ng long-term gains, long-term money, talk about it and transform it for the better. Okay? Isipin nyo para sa ikabubuti ng pamilya, ikabubuti namin, para magkaroon ng mas magandang kita o mas magandang pasok ng pera. You need to really talk about the transformation and ending of something. Okay? Napaka-importante niyan. In the area of your fortune, meron po kayong transformation, yes. Kakasabi ko lang, a fresh new way of living emerges. Kailangan talaga magbago na tapusin, magkaroon ka ng bagong diskarte for you to have a good result. Okay? You also have staying focused, hold your course. Sabi dito, kung ano talaga yung pananaw mo, yung commitment mo sa isang bagay, kailangan talaga nandyan ka, nananalig ka dyan, kapitan mo. Okay? In your fortune, meron po kayong Page of Pentacles. Alam mo, narinig ko dito, may bagong papasok. Okay? Maaring new opportunity, new job, new sideline, especially po ngayong Pasko, naku December, maaring magbukas ka ng store sa bazaar, o kaya gawin mo yung passion project mo, baka magkaroon ka ng maraming kliyente, may sideline ka, baka buksan mo ulit yung online shop mo, no? Because this is the month of opportunity. Okay? So, bigyan mo ng tsansa yung mga bagay na gusto mong gawin. Example, ay, para may bazaar sa kabilang kanto, magtinda tayo ng Graham bar kasi magaling kang gumawa nun. So, take that job. Aralin mo, subukan mo. Sabi mo, why not? Try natin. Baka, nakita ko kasi dito kaching-kaching Maaring kumita ka dyan. So, congrats po. Okay? Page of Pentacles, clarify natin. I-claim mo to, claim. Money will come, opportunity will come, and you will grab it. Page of Pentacles being clarified by the Devil card. Sabi na yung spirit guides, wag na wag kang papakadena sa mga bagay na potential mong pwedeng kunin. Halimbawa, merong application doon, may audition din dito. Sabi mo, ay try ko lang, subukan ko lang, baka pwede ako. Pipigilan ka halimbawa ni nanay, pipigilan ka halimbawa ni lover mo o ng anak mo. Sabi sa'yo, uy Taurus, wag mo na itry yan, may hirapan ka lang. So, wag ka makinig sa negang mga tao. Wag ka makinig din sa mga nega mong iniisip.
fight it, do it, grab it, and you will see na, ay, kaya ko pala to. Maaaring ito yung magpakawala sa'yo sa kadena ng buhay mo. 'Di ba? So, grab that chance. Take that opportunity. It will be good. Nakita ko rin dito, baka for some Taurus ha, ito yung deepest desire mo. Ito yung pinaka-minimithi mo sa buhay mo na gusto mong makuha. So, wag mo sayangin yung pagkakataon. Kunin mo siya. Okay? So, that is something good for you. I-claim mo to sa baba. Good opportunity will come. Money will come. Grab it, take it. Like mo yung video to activate that card for you. In the area of your divine messages, your dreams need a practical plan. O payo sa'yo, yung iyo daw gagawin this time, yung plano mo, kailangan daw practical ang approach mo. Ano ibig sabihin yan? Dapat doable, dapat attainable, dapat ay kayang-kaya mo siyang simulan today. Kasi kung hindi mo siya kayang simulan, ibig sabihin, hindi yan practical. Okay? Another message, believe in the impossible. Maniwala ka sa mga imposible. Kayang-kaya mo yan. Ang kailangan lang talaga, sipag, tiyaga, practical yung action, and also confidence. And you will do it. Okay? In the area of your divine messages, you have the Hierophant. Naku, sinasabihan ka na yung spirit guides Taurus, may basbas ka this time. Okay? May basbas yung gagawin mo. May basbas tong commitment na ito. So, kung ito ay partnership with a certain business partner o kaya negosyo to, tulungan kayo mag-asawa o kaya nakita ko rito na talaga namang ibibigay mo ang lahat dito, may basbas ka dyan. And your spirit guides are telling you, bilang advice Taurus, tignan mo daw mabuti yung mga kontrata, yung mga dokumento. Bago ka pumirma, bago mo tanggapin yung mga papeles, siguraduhin mo daw muna na legit, okay? Para alam mo yung pinapasok mo. Nakita ko rin dito, sabi na yung spirit guides, kung medyo nalalabuan ka, maghanap ka daw ng mga mentor or tamang tao na mag-a-advise sa'yo para makita mo yung tamang gagawin, okay? Sabi rito, bago ka umaksyon, make sure na legit lahat yan, okay? The Hierophants being clarified by the Knight of Swords. Yes, bago ka mag-rush dyan, ay tignan daw munang mabuti. So, wag ka daw magmamadali. Kung ito man ay kontrata, negotiation, agreement, a dokumento na kailangan ipasa, or kumpanya to na balak mong applyan, kailangan daw ay dahan-dahan lang. Don't make rush decisions. Tignan mo daw munang mabuti, okay? Pero for all of you, Taurus, may basbas ka this time to fight for the things that you want. Okay? So magalak ka, maging excited ka kasi may basbas ka talaga. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have broken wishbone, wish will not be granted. Yes, kasi nga, kailangan mo munang lagpasan to mga to. So, para mag-grant tong wish na to, make sure na talagang natuto ka sa mga pinag-usapan natin. You have Elephant, a long journey, either physical or mental. Wow! So, meron ka daw pong biyahe this time na kailangan mo asikasuhin. Congrats po. It will give you a fruitful outcome. You also have Axe, forces working against you. Meron daw mga bagay na pumipigil sa'yo o may mga bagay na nagpapaantala sa ginagawa mo. Kaya kailangan talaga putulin yan, labanan, and huwag kang papakadena. Okay? You also have Dog, protection from a powerful friend. Wow! Meron ka daw protection this time. I-claim mo to. You are protected, you are guided, and everything will be fine. So, i-claim mo to sa baba. Ang outcome ni Taurus for December pera and career, wow, 8 of Pentacles. Talaga namang your hard work is paying off. Nakita ko rito taas sweldo, a reward, acknowledgement. Nakita ko rito may bonus, no? So nakita ko na pinapahalagahan ka. Kaya continue working, continue giving your commitment because it will be worth it in the end. Lahat ng pagod mo, kayod mo ay talaga namang may patutunguhan, kumbaga. Clarify natin siya. 8 of Pentacles. The Hierophant, yes, leveling up. Your work is leveling up. Tumataas yung kita, tumataas yung antas ng ginagawa mo. Nakita ko rito, promotion talaga. And pagganda ng lagay mo pagdating sa inaasikaso mong pera and career. So congrats po Taurus. This is really beautiful para sa inyo. Comment down below po kayo kung nakaresonate ka sa inyong reading. Thank you again for watching hanggang dulo Taurus. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.